Ayon naman sa Manila Water, dahil sa laki ng demand sa tubig kaya hindi nasusunod ang schedule ng kanilang water interruption. Humihingi sila ng paumanhin at pangunawa sa kanilang mga customer. Samantala, nakapanayan ni GMA Resident Analyst Professor Richard Hidarian si Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad. Nabanggit ni Mahathir dito ang kanyang babala sa pangungutang sa China. At kaugnay niyan, makakausap natin si Professor Richard Hidarian. Magandang tanghali sa inyo, Prof. Good morning. Magandang tanghali, guys. Gaano kaseryoso itong babala ni Prime Minister Mahathir kaugnay sa pangungutang sa China? Dapat ba itong ikonsidera ng Pilipinas? Well, una-una na-arrange ko yung interview base dun sa, pagbasa nila dun sa aking article ukol sa Prime Minister Mahathir's pushback against China, no? So, nakita ni Prime Minister yung mga nasulat ko ukol sa kanya. So, pumayag siya, nag-interview kami. So, pinush ko siya konti, no? Kasi very carefully ko naman pinolo yung sinasabi niya dati during election campaign. To be honest, siguro dahil Prime Minister na siya ngayon, medyo mas diplomatic at mas careful siya, no? Doon sa mga kritisismo niya sa China. Kasi kung pakinggan mo siya nung palon ng elections, early last year, mas strident, no? Mas aggressive yung kanyang criticism sa China. Nonetheless, even though yung tone ay mas diplomatic, medyo mas subtle yung kanyang criticism, klarong-klaro si Prime Minister Mahathir, no? Doon sa interview namin, among others, yung term na dapat mag-ingat tayo sa quote-unquote new colonialism, no? So, yung mga ibang leader, katulad ni Pangulong Duterte, parating pinag-usapan yung kolonyalismo galing sa Western countries, no? Yung Espanya, kaya gusto niya palitan yung pangalan ng bansa natin to Maharlika, galing sa Amerika, kaya binanggit niya yung Balanggiga. Pero ang sinasabi ni Prime Minister Mahathir, dapat hindi lang tayo tumitingin sa colonialism galing sa West. Dapat titignan din natin yung colonialism galing sa East, no? Kaya para sa akin, talagang independent-minded itong si Prime Minister Mahathir. Kasi he's standing up and criticizing both America, particularly si President Trump, no? At kanyang aggressive policies around the world, at saka yung China, dahil dun sa kanilang Belt and Road Initiative. Prof? Nirent ko kay Prime Minister Mahathir kung ang China ay nagre-respond sa kanyang kritisismo. Kasi mukhang pati China ngayon, naririnig niya yung kritisismo. At ang ginagawa naman ng China is kung mag-push back ka, mag-resist ka, ina-adjust din nila kanilang strategy. Kaya nga siguro sa Malaysia, ang sabi ni Prime Minister Mahathir, foreign direct investment is only foreign direct investment if magkakaroon ng trabaho para sa mga locals, if magdadala sila ng mga pabrika at mag-create ng jobs for the Filipinos, if magkakaroon ng technology transfer. Hindi para sa kanya yung foreign direct investment kung magsiset up ang business mga Chino, tapos lahat ng trabador Chino at sa kanila rin pupunta yung beneficio. No? Pero, hindi para sa kanya foreign investment yun. At so, initially, ganyan na ang nangyayari sa Pilipinas. So yun nga yung, for instance, yun yung issue natin sa online casino galing sa China. No? Hindi lang purong Chinese yung mga workers, siguro 90% or something. Marami pa sa kanya illegal. No? At huwag natin kalimutan dahil dito sa massive purchase ng mga or renting or purchase ng mga units. Actually, umakyat po ang presyo ng real estate. Ako, bumibili ako ng unit last year. Diyos ko, biglang umakyat ng 30%, 40% over the past 12 months lang, no? So kami, mga ordinaryong Pilipino, mga middle class, no, na gusto so nag-crowd out din kami. Not to mention, nakakabahala din po yung rhetoric na galing sa ibang tao, yung ating, for instance, yung isang ating envoy sa China, no? Na sinasabi niya, okay lang na gumamit tayo ng Chinese workers kasi quote-unquote tamad ang mga Pilipino. I think that's complete nonsense, no? Kasi kung pumunta ka sa Middle East around the world, mga Pinoy po ang gumagawa ng mga latest infrastructure projects. Yun na nga. So, nakakabahala po yung ganitong self-defeatist apology na galing sa ating, our own officials, no? Or senior envoys among other things. At yan ang hindi ko nakikita sa Malaysia because they stand up to China at kinalaran nila sa China. Yung mga proyekto na hindi nagbe-benefit sa Malaysia, I'm sorry, cancelled lahat yan. So around $30 billion of projects ay under question right now kasi nire-review ni Prime Minister Mahathir. Professor, gaano ka laki yung impact nitong mga statement ni Mahathir? Hindi lang doon sa mga pinatatama niya, kundi sa China mismo. Well, first of all, let me be a little bit fair, no? Pagdating kasi sa Malaysia, yung economy ng Malaysia at Pilipinas ay halos exactly the same, no? So around $300 billion. But may isang malaking diferensya. Doon sa Malaysia,
attract sila ng close to $100 billion of Chinese investments over the past decade, no? So yung share ng kanilang utang from China dun sa kanilang GDP ay medyo malaki. Tayo naman sa Pilipinas, actually medyo limited pa rin yung nakuha natin sa China. So actually hindi ako nagwo-worry sa debt trap, no? At si Prime Minister Martin naman hindi niya sinabi na debt trap yung concern. Nonetheless, sabi din niya, huwag naman kayo pauto-uto na kung nag-offer ng loan ng China, go lang kayo ng go, kagat lang kayo ng kagat. Kasi you have to make sure those investments will actually benefit the country. At saka hindi magiging white elephant project. Ang daming projects in China sa Africa, Latin America, mga stadiums, mga government buildings, na ngayon nilalangaw na lang ngayon kasi hindi pinag-aralan na mabuti, walang feasibility study at binabayaran ng utang ng mga bansa na yan. So, Sri Lanka, Kenya, different countries around the world, nag-give up na sila ng mga port facilities, mga government facilities, among others. Kasi yung utang na yan, hindi nila mababayaran kasi useless yung projects na ginawa nila. So, in a way, hindi tayo kasi vulnerable sa debt trap. Agree ako sa Secretary Dominguez and the third administration on that. On the other hand, agree din ako yung Prime Minister Martin na hindi lang tayo kagat ng kagat. Critically assess yung mga in-offer ng China kung ito ay tugma sa ating national interest, kung ito ay nagbibigay ng trabaho, kalidad na trabaho sa ating mga kababayan, at if ito ay nagpo-benefit ng country overall, in a sense that, for instance, yung China nag-invest dito, hindi naman yung tipong kapalit nun, ang China hihingi ng concession sa atin sa West Philippine Sea, no? O dun sa geopolitical issues. So sana rin walang mangyaring ganitong trade, no? So we have to make our red lines very clear to China. Prof, may naibahagi ba itong si Prime Minister Mahathir tungkol sa pagkukunan ng pondo? Kasi ang programa ngayon ng pamahalang Duterte, build, build, build. May karanasan ng ganito ang Malaysia. Aside from mga loans, may naibahagi ba siyang paraan para makakuha ng pondo para rito? Well, actually, yung Philippine fiscal space natin or health natin ay medyo okay, no? So over the past 20 years, nag-triple po yung ang ating budget, no? So ngayon, meron na tayong pera for infrastructure projects at largely thanks ito to robust growth at saka yung mga reforms ng Aquino and Arroyo administration, no? So nagbe-benefit ang Duterte administration from the positive legacy of the two previous administrations. Dito naman dun sa build, actually po, ang estilo po natin dyan ay diversified portfolio. So sa isang banda, gumagamit tayo ng sarili natin fiscal space, kaya nga nagre-raise po tayo ng taxes. On the other hand po, ang ginagawa natin, kumukuha tayo ng ODA, Official Development Assistance. Ang ginagawa actually ng Pilipinas ay similar sa Malaysia, but I would say even better. Kasi yung sa atin ay diversified in a sense that yung Japan po ay still the leading investor sa ating infrastruktura. Kung titignan mo yung mga major projects dito sa Pilipinas, yung subway project dito sa Makati, yung North-South Commuters Highway project, purong Japan po yan. So actually, Japan led pa rin yung ating infrastructure projects pagdating dun sa ODA aspect. Pero most of the infrastructure projects ay actually locally financed, no? At in China ay unti-unting pumapasok. In fact, ang concern ko sa China ay hindi debt trap. Ang concern ko sa China ay parang pinaasa lang tayo na ang daming hindi na pinapangako sa atin. Pero baka mamaya few $1 billion lang papasok dito over the next 5 to 10 years. Personally, I doubt there'll be more than $8 billion Chinese investments dito over the next decade. Looking at the experience of other countries like Indonesia or Thailand for that matter, na mas similar sa atin. Malaysia kasi very special country yun sa China dahil yung kanyang geography, no, dun sa Malacca Strait at katabi ng Singapore, at very well-developed ang Malaysia and generally good yung relationship nila with China. So I think more Indonesia ang gusto kong titignan kasi comparable yung conditions natin sa Indonesia. First, 4 years ago, there was this high-speed project between Bandung and Jakarta na nanalo ang China, natalo nilang Japan. Pero hanggang ngayon po, yung project na yun parang nakatunga lang dyan, no? So there are many issues with the Chinese project doon sa Indonesia, including mga coal plants na na-build nila. So I would rather look at Indonesia and other countries to see where this is going to go. Nonetheless, Malaysia is a rich country. So if a rich country like Malaysia warns, now, huwag tayo magpalubog sa utang, I think we should listen to them. At we understand, may mga proyektong galing sa China pa na pinastop na nitong si Prime Minister Mahathir pansamantala. Pero sa inyo pong pakikipag-usap sa kanya, nabanggit ba yung claim sa Sabah ng Pilipinas? Okay, so I had a limited time, no, around 30 minutes. I wanted to raise it. Nakita ko naman kasi
Unfortunately, ang position po ng Malaysia is there's no contestation, no? So, hindi nila tinatanggap na contested ang Sabah to begin with. To be honest, ito, no? Of course, bilang isang Pilipino, para sa atin po yung Sabah, kasi yung Sultanate Sulu nang pumasok sa Pilipinas, no? Opo. Pero I think the bigger question here is, hindi dapat tanungin yung Malaysian government, hindi dapat tanungin yung Philippine government. Sana tanungin yung mga tao mismo sa Sabah kung gusto nila maging kasama sa Pilipinas or Malaysia. To be honest, ang aking kutob, gusto nila mag-independent sila mismo. Kasi pati sa Malaysia, inaabuso din yung mga taga-Sabah eh. Ang dami nilang oil, pero lahat ng mga pera niyan pumupunta dyan sa Imperial Kuala Lumpur, no? So siguro, pag binigyan ng choice sa mga tao sa Sabah, and we have to respect principle of self-determination, probably the Sabah people will choose to be on their own rather than to be part of Philippines or Malaysia. Pero would you agree, Professor, na habang tumatagal, mawawala na talaga yung chance na makapag-negotiate pa yung Pilipinas kapag tumagal itong isyong ito? Yun nga kaya dapat ito ay nire-raise ni Pangulong Duterte, no, at ating mga liderato whenever they meet their Malaysian counterparts, na hindi namin nakakalimutan yung ginagawa niya sa Sabah, na dapat talaga sa amin yun. So we have to consistently raise that issue and explore potential legal options, no, kung kailangan. But I think ang calculation ng ating gobyerno, this administration and previous administration, is that don't rock the boat. Dahil ang Malaysia ay kailangan natin on other issues katulad ng West Philippine Sea dispute, yung mga OFWs natin dyan sa Sabah at Malaysia na problema, and of course yung issue sa Bangsamoro. Alam mo, for a long time mga Malaysians ay mga saboteurs sa Mindanao, no? This is back in the days, no? Kung kailan, actually, indirectly, politely ni-raise ko kay Prime Minister Mahathir yan, no? Na in the past, yung Malaysia ay mukhang nagka-contribute sa destabilization sa Mindanao nun, no? Dahil nga sa Sabah yun, dahil takot sila na susugurin natin ang Sabah, ang ginawa ng mga Malaysian government in the past ay tinutulungan naman nila yung mga insurgents na Moro laban sa ating gobyerno. But the situation now is a bit different. Siguro ang Malaysia na-realize niya, kung may gulo sa Mindanao, apektado din ng Malaysia kasi mga terorista, mga ISIS, ay pumupunta dito sa Pilipinas at pwede mag-threaten sa Malaysia. Kaya Malaysia active sila ngayon sa peacemaking process. Oo. Exactly. Kaya Malaysia ngayon ay may stake doon sa success ng Bangsamoro transition process. At yun ang tinanong ko kay Prime Minister Mahathir. Siguro Prime Minister, alam mo naman Prime Minister Mahathir, ang dami niyang ginagawa. Siguro dapat tinanong ko yung foreign minister niya na nandun sa tabi namin, na ikilig sa amin. I'm not sure how much alam ni Prime Minister Mahathir yung mga details ng plano nila, but he was very glad na clear itong Bangsamoro issue. Very supportive siya at nag-congratulate siya kay Pangulong Duterte. He's very happy with that, you know. And I think isa yon sa mga dahilan na gusto ni Prime Minister Mahathir, si Pangulong Duterte. In fact, tinanong ko si Prime Minister Mahathir, sabi ko, bilang elder statesman ng Asia, no? Kasi 20 years ang agwat nila ni Pangulong Duterte, no? So, ganun katanda pa si Prime Minister Mahathir, although hindi siya nagpa-power naps masyado. Ang sabi ni Prime Minister Mahathir, I don't give advice or lecture. At naman sa in-advise mo kasi ko. But I'm sure, by openly saying in media dito sa Pilipinas na ingat kayo sa Chinese loans, he's indirectly giving a friendly, polite advice dun sa ating Pangulo Duterte. No? So I think, ganun ka-subtle po si Prime Minister Mahathir. Talagang consummate politician po siya. Patunay lang, Professor, na kahit na ganyan na siyang edad, talagang statement pa rin talaga siya. Itong si Prime Minister Mohammed. Po niya, no? Very clear. Pag nakita niyo yung transcript, nakita po niyo yung video ng interview namin. Clear po, straight po, to the point siya. Hindi po siya nagbibiro, hindi po siya bastos. Actually, ang napaka-sweet na nangyari noon, yung asawa niya po, si Miss Mahathir, ay nakaupo din dun sa tabi. Sabi niya gusto niya makinig sa interview namin. So he's a very family man, loving husband and loving father. Kaya sabi sa kanya, dapat maging lifestyle guru siya, hindi lang politician, no? Kasi ang dami natin matutunan sa kanya. 93 years old po, never late, always on time. He sticks to the schedule, he visits all countries, he meets everyone. Kahit yung mga bansa na kaaway niya, including Australia. That's the kind of leader Mahathir is, and that's the kind of leader we need in the Philippines. Okay. As always, maraming salamat po sa inyo. Salamat, Rafi. God bless. Salamat si Professor Richard Hidarian, GMA Resident Political Analyst.